Umaalab ang social media at iba't ibang online platforms matapos ang isang viral na video kung saan tila ibinunyag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ang umano'y madilim na sabuatan nila ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa kumakalat na clip, narinig umano sa live broadcast ang mga pahayag na nagdulot ng matinding pag-aalala at pagkalito sa publiko. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung ang naturang video ay totoo, edited, o bahagi lamang ng lumalalang misinformation online. Dahil dito, maraming eksperto ang nanawagan ng maingat na pagsusuri, lalo't walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Department of Justice o Malacanang. Ayon sa ilang political analysts, ang bigat ng alegasyon ay maaring magdulot ng matinding implikasyon sa administrasyon, kaya mahalagang hintayin ang formal na pahayag ng mga kinaukulan. Samantala, ipinagbabawal ng ilang pages at platforms ang pagpapakalat ng video hanggat hindi pa nabeberipika ang pinagmulan nito. Sa kabila nito, nanatiling mataas ang tensyon sa publiko habang patuloy na nag-aabang ng opisyal na paglilinaw. Marami ang umaasa na agad magbibigay ng paliwanag ang kampo ni Remulla at ni PBBM upang matuldukan ang spekulasyon at maiwasang lumala ang pagkalito. Habang hindi pa malinaw ang katotohanan sa likod ng issue, nananatiling nakatutok ang sambayanan sa mga susunod pang kaganapan. Na dapat nakakulong doon sa Senado at nilipat niya sa iba dahil sumunod siya sa utos ni Martin Romualdez. Naku po. So, nagiging importanteng personalidad si Soto sa limelight. At ito si Anjo Iliana, isang mamamayan na maayos. Hindi niya matanggap na ang Senate President ay isang tinututa ng allegedly mga magnanakaw. Naku po. So, ito, may sinasabi ito si Anjo Iliana tungkol kay Soto. Sige, panoorin po natin. Okay. Gusto mo ba talaga? Meron ka pang Christopher Min ngayon. Gusto mo talaga? Gusto mo talaga sabihin ko sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa Itbulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo? Naku. Sabihin ko lang yung address kung saan mo binabahay yung girlfriend mo sa Itbulaga. Tapos ka na. Pag sinabi ko lahat to, ang payo ko sa'yo, mag-resign ka na ng senador. At saka yung mga nagtatanong dito, walang kinalaman. Wala akong alam kung sino ang kung meron man na nagplano kay Pepsi Paloma. Wala akong alam. Naku. Wala akong alam. Pero narinig ko kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray de la Cruz. Ayan, Yung manager ni Pepsi Paloma. Oo. Kaya siguro mag-iiwan na lang ako ng video para sa iyo, Bryce. Paki-play na lang pag pinapatay na ako nitong mga to. Kasi talagang masisira sila. Sa sindikato, dyan sa Itbulaga, sa sindikato, di ba sabi ko sa iyo, may mga masasamang tao dyan? Yung sindikato sa Itbulaga. Isa na si Tito Sen doon sa sindikato doon. Parang advisor yun, advisor. Si Big tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato dyan sa isla. Ang masama nito, magkapatid, gini-girlfriend nila. Pareho, ang isang babae. Allegedly. Oo. At, may pang nasabi-sabi pa dyan daw sa Itbulaga, mayroon. Kasi kailangan po natin pag-usapan ito kasi itong si Pacboy ay talagang medyo talagang malaki ang bunganga pagdating sa moralidad yan. Ngayon pala may tinatago siyang mga lihim. Mga magkakapatid na ang kuya ay yun ang nagpaanak doon sa babae. Pero inangkin ng bunsong kapatid. Naku po. Parang Eli, narinig mo ba yung kwento na ganyan? Parang pinaako, di umano. May mga ganong marites. Pinaako. Mga kwento kutsero lang yan. Pero nagbunga. Nagbunga ng lagim sa isip ng taong bayan na
They take advantage. Ang masama kasi dito, paring Eli, they have a program na pag-aari ni Romy Halusos for a long time. Pero they take advantage of the female artist. No. Yun ang ano eh. Kasi, alam mo, batang artista, naghahanap ng fame and fortune. Baguhan. Tapos, Babanatan. titirahin, Titirahin. bubuntisan. Bubuntisan. Tapos, anong klaseng pag-iisip? Tapos ngayon, nilalabas ni Anjo Iliana, akala natin, chismis lang. May Nako, katotohanan pala. Totoo pala, Pero no? ito, masasabi natin na yung credibility ni Anjuliana, kasi galing siya ron eh. Pero kung outsider siya, medyo Chismis. siguro hindi natin pwede Hearsay. Oo. Pero ito, May personal knowledge. may personal knowledge. Siya pa daw ang inuutusan eh. Siya pa daw ang Alam- nagkakamada. Alam ang address ng bahay. Alam ang address. Teka, Alam ang kwento. Hindi chismis, ha? kaklaruhin ko lang. Pagka yung mas matandang kapatid, nagkaanak at pinaamin dun sa batang kapatid, ang tawag ng bata doon sa nakakatandang kapatid ay Kuya, tito. kuya. Tito. 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 Hindi kuya, tito. Talaga. Tiyuhin. Tiyuhin eh. Yung totoo niyang Yung anak, anak, tiyuhin. naging pamangkin niya. No. Kaya ang tawag ng pamangkin doon sa nakakatandang Pero sa kapatid. batas, anong tawag nila dyan? Simulation of birth? Ba? Meron pa yung matas. In fact, that's a violation of law. Simulation of birth, si ano ba kaya? Si Biko, kanino anak? Kay Vic pala, kay Vic kayo naman. Kay Vic anak yun si Biko. Kay Biko. Oo. Tatakbo doon siya senador. Diba, ganun lang yun eh. Oo, tuloy. Oh, simulation of birth yan. Nung naging consultant ako ng DSWD, marami kaming tinulungan dyan on humanitarian grounds kasi marami nag-simulated birth, lalo ng mga nanay na gusto maging nanay pero hindi sila makaanak. So, tinulungan ng DSWD, nagkaroon ng parang you call that? Hindi ba sa... hindi. Pina-cancel muna lahat ng simulated birth certificates. Tapos, pinaano namin ang proseso, pina-adapt namin sila. Sa amin, mayroong ganun din na kaso, allegation. Fiscal pa ito. Nung fiscal siya, or nung kumukuha pa lang ng abogasya itong babae na ito, nagka-girlfriend ng pare at nabuntisan sa pare. No. Hindi tito tawag yan. Father. 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 Kaya nga father yung pare. Pero ang simulation was, it turns out na para to protect her image and her reputation, pinapalabas na anak ng nanay niya. Naku po. Parang naging kapatid yung bata. So, we're just saying this as an aside, no? Pero ang sinasabi nga ni Paring Eli, that's very important to realize at this stage that isa sa mga pinakamataas na opisyal ay hindi matino. Hindi matino. Kasi pang number 3 siya, di ba? And being a public officer, Teka. hindi pwedeng maging onion skin dito eh. He has to face it eh. At saka may decision Supreme Court yan, na pag public official ka, okay lang yung mga ganyan. Immorality yan eh. Basta relevant doon sa ano mo. That's an Basta public immorality. official ka, dahil dapat nakahanda ka sa lahat ng mga Yeah. babatiko sa Yung pinag-onion Hindi skin. ako abogado. Kaya ako Hindi nagtatanong. ka dapat onion skin. Yeah. Hindi ako abogado. Kaya ako nagtatanong. Paano No. yung nanay? Yung inanakan? Criminally liable din ba yun? Sa Doon For siya sinasabi. simulated birth? Oo. Yan nga, tinulong. Kung nag-simulate siya, ibig sabihin, Falsification yan actually. she's the one, So mutually. liable for falsification. Oo. Kasi anak mo yun eh, hindi mo inangkin na anak mo, pinaangkin mo sa nanay mo. Ito naman,
inanakan mo yung babae pero pinaangkin mo sa kapatid mo. That's also Hindi, yung nanay dyan, liable ba yan in court? Liable? Criminally because she went along, I guess. Inanakan tapos pinaangkin sa kapatid. Sino kaya? Si Biko kaya, anak ni Vic Soto? Anak naman siguro si Vic Vic, di ba? Pero going back doon sa kwan ni Eddie, Delikado yung, pala sinabi, yung ganyan. actually, itong mga ganitong cases, no, hindi ito unusual. Nangyayari ito sa mga public officers and we have, nung time namin sa PACC, meron din isang cabinet secretary na involved sa isang sexual harassment case involving staff. Hindi ko na sasabihin kung sino, pero winarningan namin. Sinabihan ko yung secretary, hindi tama yung ganyan. Attitude at saka behavior. We have to respect our staff, our female staff especially, kasi sila, because young sila, bago sa atin, and then meron tayong moral ascendancy, we have to protect them. Si Ado, may encounter sa ganyan. Sinampahan pa niya ng kaso, di ba? Sinasama yung empleyado na type niya sa mga travel abroad, di ba? Sino yung, wag na lang natin i-mention yung ano. So ito, nakuha ko yung decision ng Supreme Court. Yan. GR number 111304. Nakalagay dito, a public official, more especially an elected one, should not be onion-skinned. Elected one. Mas lalo na kung elected. Elected one. So ibig sabihin, sa mga binubulgar ni Anjo Iliana, it should not be onion skin. Tama. It should not be onion skin. But anong sinasabi, anong response ng May nakialam eh. government official? Pero ito muna, sa ngalan ng patas ng pamamahayag, may sagot dyan si Tito Sen, SP Soto. Sabi niya, hindi kailangan patulan ang mga intriga dahil nagpapasin lamang si Anjo Iliana. Nako. So, that's a challenge to Anjo. Palawagan natin si Anjo. Delikado. Papansin lang. Pag alam yung address ng babae, pwedeng Nagpapansin ka lang daw naman. Bakit ka naman? yung babae. Sina-challenge ka ni Tito Soto na nagpapapansin ka lang daw. Pero ano ang tamang sagot doon? Totoo ba o hindi? So, di ba? Yun nga. Tama na tanong kaya dalawang abogado. Ano ba dapat na sagot doon? Ano dapat ang sagot na sina-challenge ka? Pag ganyan, tina-challenge, ibig sabihin, binibigyan mo siya ng lisensya para ilabas niya yung katotohanan. So, or kung hindi totoo, sasampahan mo ng kaso. Kasi cybercrime yan, nilabas niya. Dapat, kung chismis lang or paninira lang yung sinasabi ni Anjo Iliana, dapat Soto should face it head on. Paano totoo yung address? Yung sinasabi ni Anjo. Depends na ni Anjo yan. Hindi, kung alam ang address, kaya nga nagpapapansin na, huwag napansinin. pero, usual na subpina. on the side of Anjo, ito, sa legal lang ito. Anjo can also file a case. Grievous conduct kaya ito. Kaya nga sabi na Immorality ito because it's a At saka dito natin matest. Kasi paso na yung kay Joel Villanueva na kaso So, pwede mag-file si Anjo Iliana sa ombudsman. At mag-test talaga kung ang Senate ay talaga bang sila ang may jurisdiction. Kasi covered ng or ang batas, ombudsman, di ba? Segjing, covered ng Republic Act 6713, kahit senador this is the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officers and Employees. So, kung kasuhan niya si Anjo can also file a case against him. So, and vice versa. So, ganun mangyayari. Kasi citizen, no? So, kaya hindi niya nakakasuhan dahil sa baka balikan siya. Balikan siya. Pero may pakialamera yung dukaret ng babae. May chihuahua? Oo. Sumausaw. Kala ko sa AFP lang meron ganun. Sinisweldohan ng gobyerno para sa trabaho na ipapaalam sa publiko kung ano ang mga ginagawa ng Pangulo. Wala siyang ginagawa. Pangulo ng Senado? Pangulo ng bansa. Siya ang laki siguro ng sweldo niyan dahil
tira ng tira sa mga Duterte. Ngayon, bigla naman dinipensahan niya. Nung una, dinipensahan niya yung asawa. Hindi naman government official yun. So wala siyang business na to defend a private person. Kasi ang specific duty niya is to defend the president. No? Sino ba ito, Sec Jing? At Sino ba ito? tinutukoy natin itong si Lucaret Castro. Bakit siya nagkukomentar dito tungkol sa away ni Anjo at ni Soto? Anong business nitong Lucaret na ito na sumali diyan sa private exchange of ideas between the Senate President and Anjo Iliana? Walang kredibilidad at nangangamoy DDS. Ito ang paglalarawan ng Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, sa dating aktor na si Anjo Iliana matapos nitong idamay ang kanyang pag-iingay sa social media si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang sinisiraan si Senate President Vicente Soto III. Naku po. Basahin ang istorya sa link ng comment Ayan na, section. di ba? Sino ka ba? Sabi, sa baba. Sino ka ba? Sabi niya, pinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Naku. Wala kang kredibilidad. Si BP Sara na, damay pa. Nakakalimutan siguro ni Claire Castro, kumpanyera Claire, na taxpayer itong si Anjo and citizen of the country. Pwede niya yan i-criticize kahit sino, public official, especially kahit presidente, dahil karapatan niya. Tama. Huwag kong sisirain yung tao sa ganyang sabi-sabi. Wrong yan eh. Pero wala nang pakundangan yan, babae na yan. Walang hiya naman talaga yan. Baka nag-enroll sa school bukol. Biro mo, sumisweldo sa gobyerno, pero ang dinidepensa niya ay Senate President. private person. Pero dito, walang kinalaman sa trabaho niya. kapag bumatikos ka pala sa Pangulo at sa Senate President na kalyado, DDS agad ang DDS bansa. ka na? DDS ka na. Binasag ka agad. Bansag Itinakay pa DDS. si BP Sara eh. Hindi naman si Anjo, ordinary yan. Hindi naman politiko yan doon sa Tama. Paranaque oo. Pero hindi naman yan ikangay isang tao na talagang klarong-klaro na taking sides. Ito is his personal criticism against the Senate President. Pero kung tutusin, sige, halimbawa DDS, ano naman masama kung DDS? Oo. Claire Castro should be reminded na ang sweldo niya ay galing din, yung parte niyan, galing din kay Anjo Iliana na nagbabayad ng tax. Kalukuhan yan ang sinasabi mo, kumpanyera Claire. Hindi maganda yan. Kaya nga, sabi nga ni Kwan, kaya nga ang pangalan na ngayon yan ay Lucaret dahil yun ang unang sinabi ni Maharlika. Yung Naku. Lucaret na babae sa Malacanang. Pero Talagang Lucaret naman talaga yan. alam mo, pinakamagandang gawin ni Yuse Claire Castro, ipaliwanag niya kung bakit sinabi ng kanyang amo, ni Pangulong Marcos Jr., na bumalik ng kumpiyansa ng mga investor at lumalakas ang ekonomiya. Kaya paliwanag niya. Paliwanag niya. Ang daming mga negosyante, ang dami, pati si Victor Consone. Si Vic DMCI. DMCI, DMCI na sinasabi na wala nang kumpiyansa sa stock exchange mag-invest ang mga tao, even blue chips. They're refusing to put their money on our government institution. Mula noong December hanggang Oktubre, 5 trilyon ang nawala sa stock market. So hindi lang pala 1.7. Hindi, yung 1.7 short period lang. 3 weeks lang daw yun. Yung December to October. Pakinggan natin itong pinagdadaldal Yung nitong article nito, Marcos bangag says, na ito. confidence. Talagang Marcos says confidence in Philippine economy restored. Naku po. Naraw. Ang bilis naman. Ayan, sige. Kabilis naman. Busan, South Korea. Confidence in the Philippine economy has been restored. President Ferdinand Bongbong Marcos said on Saturday
Nasaan yung mga government support efforts natin? to address corruption in Mga infrastructure projects, statements particularly na those related to flood control. Hindi na tayo, During Meron a ba? press conference with Meron bang Philippine mga media support? delegation, Meron kayo? Marcos was asked for his reaction about an American businessman who is not afraid to invest in the country despite the corruption scandal hounding the Philippines. This businessman is Salvador Ahumada, CEO of ACEIS Company, which is an international firm based in Bangkok, Thailand, that specializes in large-scale modernization projects. He attended the APEC CEO Summit in Jeongju, where Marcos delivered a speech. Yeah, well, if we had not exposed it, then they would have been saying that there's a problem. Now that we have exposed it, their confidence is stronger in the Philippines. Kasi kahit may ganyan, talagang inaayos. Karakter dito, siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, doon na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Payag ba tayong paggago? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Huwag tayo pumayag po. Gagawin tayong gago. Yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na subject. May lumabas daw na si Parang Ombudsman daw yan. Yun dito narinig ko. Na may lalabas na, soap na raw, may lalabas daw na testigo. Credible from Leyte. Malaking tao. Yes. Sino malaking tao dun? Magandang umaga po, Manong. Magandang umaga. Marami ko na yung best na kasama po nung eleksyon at saka yung kay Pacquiao. Ako po yung sa Vegas na kasama niyo lagi. I am representing Kababayan LA. Nandito po kasi ako ngayon sa Pilipinas. Meron pong mga kwento-kwento doon sa Filipino community na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? O babagsak din sila kung declare nila martial law. kasi daw po may intervention na naman tong mga Amerikano sa atin. So, babagsak sila. Sa Korea, ginawa na yan. Declare na martial law, wala pa isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung tatay nila, nag-declare martial law, natanggal din. okay na po. Maraming salamat Ayaw po Pilipino pa-under ng martial law. Yes. What your name? Morning, Gob. Bernard po. From? PMI News. Gob, you mentioned earlier na kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ang puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Ang sinabi ko na kanina dito, ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro maintindihan naman nila. Kinabukasan ng mga anak ito ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga bataan ito. Maintindihan nila yan. Maliban nilang kung matatakotin mga sundalo natin sa hindi naman dapat matakot. At sa paglaban nila, katotohanan. Question from please. Question ng mic, mahabang pinabiyahin ng mic. Okay. Galing po sa Ilocos Sur. Okay. Good morning. Good morning po. Hello. Press the button. Okay, tama na. Okay. Good morning po, Manong. Manong, gusto ko lang po itanong sa inyo, yung ginawa nila sa Senate, ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pampilo Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Isa ang inaasahan ko na hindi siya ma-impluensya ng mga graft and corruption. Kasi siya po ang nakita ng mga tao na maging hope
para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din akala ko eh. Knowing Lacson, dapat, kaya tuwan-tuwa ako na nanalo, binoto rin namin siya. Apo. Eh kung makisama siya sa administrasyon, that's another story. Siya nang mag-decide yan. Pero hindi ko inaasahan. Ang alam ko, independent-minded si Senator Lacson. Kasi on the onset po, siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, nag-iba. Hilo na, tuliro na rin ako dyan. Nangyayari sa ating bansa. Ano reaction niyo sa bagong ombudsman? May bagong ombudsman, si Remulla. How do you assess the controversial choice of the ombudsman? Bago na upo, sinabi na niya, unahin niya si Duterte. Dapat unahin niya yung priority